Kabanata 1671. Maxim Belisarius, saan pupunta si Dylan? Anong balak niyang gawin? Isang gulat na tanong ni Tyr ng malakas. Wala akong ideya, pag-amin ni Silas. I never asked, and he never told you anything, but before he left, he asked me to give this to you. Pagkasabi nun ay naglabas si Silas ng purong puting token sa bulsa at inabot kay Tyr. Kinuha ni Tyr ang token, naramdaman ang malamig na metal sa kamay niya. Ang salitang white ay nakaukit sa harap ng token. Isang puting ahas ang inukit sa likod. Ito ay tila parang buhay, na parang maaaring makawala sa token anumang oras. Ano ito? Tumingin si Tyr kay Silas na nagtataka. Ang token na ito ay dapat may kinalaman sa pamilyang White, isa sa mga credo sa sinaunang martial arts world, sagot ni Silas. Si Dylan ang ikasyam na young master ng pamilya. Sabi niya baka may makaharap kayo sa pamilya niya sa susunod, dahil si Olympias, isa sa mga hari ng Regal Palace, ay inapo ng pamilyang White. Sa karagdagan, binanggit niya na ang pamilya ay dumadaan sa isang magulong panahon ngayon. Maaari mong gamitin ang token na ito kung sakaling matagpuan mo ang iyong sarili sa isang desperado na sitwasyon kasama ang pamilyang White bilang iyong kaaway. Maaari nitong pangalagaan ang lahat ng bagay sa pamilya para sa iyo. Ganyan ba kalakas ang token na ito? Paulit-ulit na tinitingnan ni Tyr ang token. Wala siyang ideya kung anong uri ng mahika ang taglay ng bagay na ito. Ayon kay Dylan, tila magagawa ni Tyr ang anumang gusto niya sa pamilyang White basta't nasa kamay niya ang token na ito. Tyr, ilang beses na binigyang diin ni Dylan bago siya umalis na dapat mo lamang gamitin ang token na ito sa isang malagim at desperado na sitwasyon. Kung hindi, hindi mo dapat ibunyag ito kung hindi mo kailangan. Nakuha ko na. Itinabi ni Tyr ang token, medyo mainit ang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi na gaanong nag-uusap sina Tyr at Dylan, ngunit pareho silang napagdaanan ng magkasama. Higit pa rito, natanggap ng bawat isa sa kanila ang kalahati ng kapangyarihan ni Blade Hero. Lingid sa kaalaman, naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Isang karangalan para kay Tyr na maging kaibigan ng Sword Warrior. Sabay na pumasok sa bahay sina Tyr at Silas. Ano ang nararamdaman mo ngayon, Tyr, pagkatapos ng pagkakoma sa mahabang panahon? Tanong ni Silas habang inaabot kay Tyr ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ayos lang ako. Tumango si Tyr at nagpaliwanag, muntik na akong gumaling sa mga sugat ko. Baka sa ilang araw, maayos na ako. I'm glad that you're doing well, sabi ni Silas. Ang Dragon Squad ay gumastos ng maraming elixir para pagalingin kayong dalawa. Nagulat si Tyr. Ang mga mahiwagang halamang gamot at elixir sa panahong ito ng taon ay lahat ay pinatubo sa mga lugar na hindi maabot ng mga ordinaryong tao, nakangiting paliwanag ni Silas. Ang ilan ay matatagpuan lamang sa mga pinaghihigpitang lugar. Hindi lamang sila nagtataglay ng mga mahimalang katangian ng pagpapagaling, ngunit ang karamihan sa mga espiritual na halamang gamot at mahiwagang prutas ay maaari ding maging epektibo sa pagpapahusay ng kapangyarihan ng paglilinang ng mga mapagkukunan sa oras na ito. Katutubong sinubukan ni Tyr na ipatawag ang kanyang kapangyarihan, ngunit nagulat siya nang matuklasan na ang enerhiya sa kanyang katawan ay naging mas siksik. Ang antas ng cultivation ni Tyr ay umabant na sa transformation realm, ngunit ang sinaunang martial arts world ay walang malinaw na dibisyon sa pagitan ng mga realm. Tanging kapag naabot nila ang kanilang tugatog ay mararamdaman ng mga practitioner na nakulong. Mahihirapan silang umasenso, gaano man sila kahirap. Sa sandaling naabot nila ang yugtong iyon, ito ay isang senyales na nakarating na sila sa malaking lamat na naghiwalay sa kanila sa susunod na yugto. Bagamat masiksik na ngayon ang panloob na lakas ni Tyr, alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin bago maabot ang kanyang rurok. Siya ay patuloy na nagtanong, Senior Regulus, ang insidente sa Valley City ay sama-sama mong pinlano at ng matandang scholar upang harapin si Spores, tama ba? Nakakatakot talaga ang matandang freak na yun. Matagal na siyang nabuhay. At saka, muntik na siyang magtagumpay sa planong ito. Gayunpaman, hindi namin alam ang eksaktong lokasyon ng marami sa mga kasalukuyang demigod ng Creeds. Ang karamihan sa mga Creed ay walang demigod na magbabantay sa kanila, kaya hindi namin alam kung sila ay buhay o patay na. The Creeds, hindi matitinag ang katayuan hanggat ang labas ng mundo ay hindi sigurado kung ang mga demigod na ito ay buhay pa o hindi.
Kahit na gumawa ng breakthrough si Spore sa Demigod Realm noong araw na iyon, imposible para sa kanya na pukawin ang pangkalahatang sitwasyon ng Celestial Empire. Ang aming pangunahing layunin ay makuha ang aklat na kasalukuyang nasa iyo. Ang aklat ng mga awit ng imperyo. Hindi namamalayan na hinawakan ni Tyr ang kanyang damit, naramdaman ang matigas na pabalat ng aklat na nakabalot sa pagitan ng tela. Inilabas niya ang libro at sinabing, ang aklat na ito ay sinasabing nakakolekta ng higit sa 400 taon ng swerte ng dinastiyang Vronil. Totoo ba ito? Hiniling sa akin ni Dylan na maubos ang swerte ni Spores noong araw na iyon. Bakit wala akong nararamdamang espesyal sa loob ng aking katawan ngayon? Sumagot si Silas, hindi ko alam kung ano ang sasabihin tungkol sa swerte. Sa totoo lang hindi ko ito maintindihan sa sarili ko, ngunit sinipsip mo ang swerte ni Spores. Dapat itong nasa loob ng iyong katawan ngayon. Para maramdaman mo. Tyr, nakoma ka sa panahong ito. Nanaginip ka ba? Yes, I am. Nanaginip ako ng Golden Dragon, paliwanag ni Tyr sabay tango ng mabilis. Lumipad ako sa himpapawid pagkatapos matapakan ang ulo nito. Sa wakas, nakatagpo kami ng malaking kamay na kahawig ng bundok 5 daliri ng Buddha. Nabasag ng palad ang gintong dragon, at ako rin, nahulog mula sa langit. At pagkatapos noon, nagising ako sa koma. Nang marinig ang mga salita ni Tyr, natahimik din si Silas, ang panaginip na ito ay eksaktong kapareho ng hinulaan ni Senior Belisarius. Ano? Natigilan si Tyr, sino si Senior Belisarius? Sinabi ni Silas, Dragon Squad's old-timer, Maxim Belisarius, na siya ring pambansang kayamanan. Maxim, ang kayamanan ng bayan. Hindi pa narinig ni Tyr ang pangalang ito, ngunit ito ay pakinggan. Kasabay nito, nakuha ni Tyr ang pinagbabatayan na kahulugan mula sa mga salita ni Silas. Ang Dragon Squad ay mukhang higit pa sa komplikado kaysa sa naisip ni Tyr sa una. Si Silas ay namamahala lamang sa Dragon Squad ng henerasyong ito. Sa likod ng mga eksena, may mas makapangyarihan at nakakatakot na mga karakter kaysa kay Silas. Sila ay dapat na mga elite ng organisasyon mula sa mga nakaraang henerasyon, at sila ngayon ay itinuturing na mga veterano ng Dragon Squad. Ang mga nakakatakot na taong ito ang naging backbone ng Dragon Squad. Malinaw, si Maxim ang pinakamakapangyarihang karakter sa Dragon Squad. Dahil siya mismo sa mga kakilakilabot na karakter na ito kung kaya't nagkaroon ng awtoridad ang Dragon Squad na magsalita sa sinaunang martial arts world, kaya ang mga Creed ay kailangang maging magalang sa kanila. Gaano kalakas si Maxim? Tanong ni Tyr. Hindi ito ang mga bagay na dapat mong malaman sa ngayon, nakangiting sabi ni Silas. Walang pag-aalinlangan na sasalubungin kanya pagdating ng panahon. Gaya ng nabanggit ni Senior Belisarius, kung makakaligtas ka sa nangyari sa Vale City, ikaw ang magiging pinili, at ang aklat ng mga kababalaghan ay mananatili sa iyo. Ang pinili. Kumagalpak ng tawa si Tyr. Kabanata 1672. 5 aklat ng kababalaghan. I'm talking to you about this very seriously, pangungulit ni Silas. Pakiusap huwag mong isipin na biro ito. Bagamat ang lahat ng ito ay tila mahiwaga, marami ka nang natutunan. Dapat mong malaman na ang mundo ay hindi kasing simple ng pinaniniwalaan ng karamihan. Agad na napawi ang ngiti ni Tyr bago siya nagtanong, so, what is Maxim Opta? Inihula niya na isang malaking sakuna ang magaganap sa loob ng mga susunod na taon. At saka, ang iyan ay darating. Mula ngayon, ang sinaunang martial arts world at ang mortal na mundo ay muling pagsasamahin. Ito ay magiging pareho sa Second World sa ibayong dagat. 5 aklat ng kababalaghan. Ang aklat ng mga awit ng imperyo ay hindi lamang ang aklat, paliwanag ni Silas. Ayon kay Senior Belisarius, mayroong kabuoang 5 aklat ng mga kababalaghan, ngunit ito lamang ang kasalukuyang magagamit. Ang susunod na 4 na aklat ay walang alinlangan na maghahayag ng kanilang mga sarili sa susunod na pagkakataon. Maaaring lumabas ang aklat sa buong mundo, hindi lamang sa ang Celestial Empire. Ang 5 aklat ng mga kababalaghan, Tyr, ay napakahalaga. Sa mahabang panahon sa hinaharap, ang pangunahing gawain ng Dragon Squad ay hanapin ang 4 na iba pang aklat. Dapat mong tandaan na kolektahin ang 5 aklat na ito. Ang mga aklat na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo dahil malamang na ikaw ang susi sa pagtagumpayan ng sakuna. Hindi ko maintindihan, sabi ni Tyr.
Sabi ni Silas, sa totoo lang, wala akong masyadong alam tungkol dito. Kailangan mo lang tandaan na kailangan mong mag-ipon ng 5 libro ng kababalaghan sa susunod. Pagdating ng panahon, personal na sasagutin ni Maxim ang mga tanong mo. Binuksan ni Tyr ang libro sa kamay niya. Puno ito ng mga salita na hindi pa nakikita ng mga tao. Tanong niya, naiintindihan mo ba ang nilalaman nito? It's Greek to me. I can't understand it at all, sagot ni Silas, umiling-iling. Ngunit sinabi ni Senior Belisarius na dapat ikaw ay kayang intindihin ito. Kaya, ang 5 aklat ng kababalaghan ay kapaki-pakinabang lamang sa iyo. Ito ay ganap na walang silbi sa mga kulang sa swerte at hindi nagtataglay ng pinakamahusay na Sapphire Fate. Walang magawa si Tyr at sinabing, pero, hindi ko rin mabasa ang mga salita. Hindi, may kakayahan kang intindihin sila. Mahiwagang ngumiti si Silas. Kinuha ni Tyr ang libro at binasa. Hindi niya mabasa ang mga salita, ngunit ang mga gintong font na iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pumikit si Tyr at nagsimulang maglaan ng oras sa pakiramdam at pagpapahalaga dito. Maya-maya, parang may naramdaman si Tyr. May nararamdaman ka ba? Dumating sa tenga ni Tyr ang boses ni Silas nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nanatiling tahimik si Tyr at nakatingin sa labas ng bintana. Nagtaka siya, bakit biglang magdilim ang langit? Dahil nakapikit ka ng mahigit 10 oras, paliwanag ni Silas. Matagal na ba? Nagsitayuan ang mga balahibo ni Tyr. Buong-buo siyang kumbinsido na nakapikit lang siya. Paano magiging gabi ang araw sa napakaikling panahon? May natuklasan ka ba? Patuloy na tanong ni Silas. Si Tyr naman ay muling binuksan ang libro. Sinabi niya, hindi ko alam ang mga salita sa aklat, ngunit pakiramdam ko ay naiintindihan ko ang mga nilalaman. Ang aklat na ito ay tila isang pamamaraan ng paglilinang, ngunit hindi ito angkop para sa akin na magsanay ngayon. Natigilan si Silas at nagtanong, sigurado ka ba? Dapat lang. May Sapphire Fate din ba si Spores? Tanong ni Tyr. Oo. Tumanggo si Silas. Nakakahiya para sa kanya na maging isang eunuch. Pwede kong i-practice kung pagsasamahin ko ang teknik sa libro sa swerte, paliwanag ni Tyr. Ngunit hindi ko masasabi sa iyo ng eksakto kung paano i-practice ito, at hindi ako sigurado kung kailan ko ito magagawa. Sumagot si Silas, dahil hindi mo pa alam ang mga sagot sa ngayon, pag-usapan natin ito mamaya. Maraming mga pamamaraan ng paglilinang ang angkop para sa mga demigod sa mundong ito. Sinasabi na 1 siglo na ang nakalipas, ang mga demigod ay hindi gaanong bihira tulad ng ngayon. Namulat si Tyr ng realisasyon ng sabihin niya, Senior Regulus, sinasabi mo ba na kapag nakapasok na ako sa realm of demigod, malalampasan ko na ang misteryo? Ipagpalagay ko. Tumanggo si Silas bago humimok, anyway, you need to remember that you must collect all 5 books of wonders. Ang misyon na ito ay pinakamahalaga. Sa paglitaw ng 5 aklat ng mga kababalaghan, mabilis nakakalat ang salita sa buong mundo ng sinaunang martial arts, gayon din ang ikalawang daigdig sa iba pang bahagi ng mundo. Tandaan na ang mga lihim ng aklat ay dapat itago sa iba. Maliban kung talagang kinakailangan. Magkakaroon ka ng maraming problema kung hindi mo gagawin. Naiintindihan ko. Tumanggo si Tyr. Ngunit maraming tao ang nakasaksi sa pagmamayari ko ng libro sa Sheep Mountain noong araw na iyon. Relax, ang Dragon Squad ay kayang-kaya ito. Tinapik ni Silas ang kanyang dibdib at nangako, ang mundo lang ang nakakaalam na ang aklat ng mga awit ng imperyo ay nasa Dragon Squad, hindi sa iyo. Okay. Ang gabi sa labas ay biglang naging kasing liwanag muli ng araw. Anong nangyayari? Nagulat si Tyr. Sabay-sabay siyang lumabas kasama si Silas. Sa oras na ito, maraming mga ahente ng Dragon Squad ang nagmamadaling lumabas sa kanilang mga bahay. Napatingin sila sa langit. Isang pulang ilaw ang dumiretso sa kalangitan mula sa abot tanaw, na nag-uugnay sa langit at lupa. Ang lupa ay nagsimulang manginig ng bahagya pagkaraan ng ilang sandali. Isang dagandong ang naririnig mula sa Hellsby Mountain sa di kalayuan. Ito ang mata ng halimaw. Nagsimula na naman itong kumilos. Ang ekspresyon ni Silas ay mukhang napaka-solemna at seryoso. Maaari bang pumasok ang isang demigod sa Hellsby Mountain para tuklasin ang mata ng halimaw? Pagtataka ni Tyr. Sumagot si Silas, wala akong ideya. Masyadong kakaunti ang mga demigod dyan.
Siguro may isang demigod na nandoon, ngunit hindi nila ipaalam sa amin. Tumagal ng ilang minuto ang paggalaw ng mata ng halimaw. Noong panahong iyon, ang langit at ang lupa ay lahat ay pula, na para bang ang pulang araw ay walang katapusang malapit sa lupa. Nang mawala ang kakaibang pangyayari ng mata ng halimaw, bumalik sa dilim ang langit. Nagtagal ang lahat para makabawi mula sa tense na kapaligiran. Naghanda si Tanya ng ilang mesa ng masasarap na pagkain ng gabing iyon at inimbitahan ang buong Dragon Squad sa kapistahan. Sinamantala ni Tyr ang pagkakataon na makilala ang ilang ahente ng squad. Kahit na si Tyr ay hindi isang ahente ng Dragon Squad at hindi kailanman sumali sa koponan, nakabuo siya ng isang matibay na relasyon sa organisasyon. Para siyang honorary member sa puntong ito. Umalis si Tyr sa base camp matapos gumugol ng halos 3 araw kasama ang squad. Masyado siyang nagtagal sa Bale City. Pagkatapos noon, halos 1 buwan siyang nakoma kasama si Dragon Squad. Mabuti na lang at nakipag-ugnayan si Green Dragon at ang iba pa sa pamilya ni Tyr para ipaalam sa kanila ang kanyang sitwasyon, tinitiyak silang huwag masyadong mag-alala. Gayunpaman, sabik pa rin si Tyr na umuwi at muling makasama ang kanyang pamilya. Nag-book siya ng flight ticket papuntang Con City. Kinaumagahan, sumakay si Tyr sa eroplano at lumipad pa uwi. Alam ni Winifred na uuwi na si Tyr, kaya kinuha niya ang araw na iyon. Siya at ang kanyang mga anak ay naghintay para sa kanya sa paliparan bago lumapag ang eroplano. Kabanata 1673. Isang pagsasama-sama ng pamilya. Si Cyrene ay nasa ikalawang baitang na ngayon. Mahigit 1 taong gulang na sina Vega at Alter, ang kambal. Hindi pa sila nakakalakad, pero kapag nakita na nila si Tyr, magdadaldal na sila. Paminsan-minsan ay tumatawag sila sa kanilang ama na nagpapasaya sa kanya sa tuwing ginagawa nila ito. Hinawakan niya si Alter at marahas na hinalikan sa labi. Niyakap niya si Vega at ganoon din ang ginawa niya. Medyo nainggit si Cyrene sa kinikilos ni Tyr. Nagmamaktol ang dalaga, Daddy, kambal lang ang pakialam mo. Hindi na ba ako ang paborito mong anak? Niyakap ni Tyr si Cyrene gamit ang isang kamay at sinabing, You will always be the little princess in my heart, my dear Blair. Sabay-sabay na umalis ang pamilya sa airport at pumunta sa malapit na food chain. Karaniwan para sa mga magulang na dalhin ang kanilang mga anak upang kumain sa food chain, ngunit para kay Tyr, ito ay isang maluho na okasyon. Nag-order si Tyr ng maraming paboritong ulam ni Cyrene, hindi nababahala sa katotohanan na ang ganitong uri ng junk food ay masama para sa mga bata. Gusto lang niyang pakainin ang kanyang munting prinsesa sa nilalaman ng puso nito ngayon. Tinapik-tapik ni Tyr ang ulo ni Cyrene na may pagtataka habang pinagmamasdan itong nilalamon ang pagkain. Take your time to enjoy the food, payo niya. Pagkatapos mo, bibilhan ka pa ni Daddy. Umiinom pa ng gatas ang kambal. Abala si Winifred sa paghahanda ng infant formula para sa kanila noon. Medyo hindi mapakali si Tyr habang pinagmamasdan ang abalang gawain ni Winifred at sinabing, Sweetie, I appreciate all of your hard work over the years. Anong pinagsasabi mo? Pinandilatan ni Winifred si Tyr, saka inabot sa kanya ang isang bote ng sanggol at sinabing, pumunta ka dyan at ikuha mo ako ng mainit na tubig. Oo naman. Naglakad si Tyr sa service counter para humingi ng mainit na tubig. Pagkatapos, nagkusa siyang ihalo ang formula ng sanggol. Ang mga bata ay tumatanda na, ngunit hindi ko nagawang nasa tabi nila araw-araw. Siguradong nakakapagod ang pag-aalaga ng 3 bata ng mag-isa. Sa weekdays, ang mga magulang ko ang nag-aalaga sa mga anak natin, nakangiting sabi ni Winifred. Dahil palagi akong abala, kumuha ako ng ilang mga katulong upang mapanatiling maayos at maayos ang ating bahay. Paano ito magiging mahirap gaya ng sinasabi mo? Parang walang pakialam si Winifred nang sabihin niya ito, pero sa totoo lang, ayaw na niyang dagdagan pa. Kung tutuusin, kahit may mga katulong siya na tutulong sa mga anak at iba pang responsibilidad sa bahay, si Winifred lang ang nakakaalam ng kalungkutan na nararamdaman niya sa kanyang puso kapag wala ang asawa sa tabi niya. Tumawag sa akin si Mr. Green Dragon ilang araw na ang nakakaraan. Sinabi niyang nasugatan ka at nakoma. Wala siyang ideya kung kailan ka madyay gising. Labis akong nag-aalala sa iyo noon, ngunit hindi ko magawa para subaybayan ka. Mabuti na lang at nakabalik ka sa amin ng ligtas at maayos. Ano ba talaga ang nangyari sa biyahe mo?
Sa madaling sabi ni Tyr kay Winifred ang nangyari sa Bale City. Matapos siyang pakinggan ay natigilan si Winifred. Ang huling matandang eunuch ng Vronil Dynasty. Napatingin si Winifred kay Tyr na nanlalaki ang mata habang medyo nagtataka. Mayroon ba talagang matandang freak sa mundong ito? Patay na siya, sabi ni Tyr. Sa kasamaang palad, ang matandang scholar, si Senior Baxter, ay kumagit din ng alikabok. Ang matandang scholar mula sa Canentin Mansion. Tanong ni Winifred, totoo bang buhay pa siya noon? Oo, mahigit 100 taong gulang na siya, paliwanag ni Tyr, pero sulit ang pagkamatay niya dahil nagawa niya ang kanyang misyon sa buhay. Napabuntong hininga si Winifred at hindi na nagtanong pa. Nakuha na ngayon ng Autumnfield Group ang mga industriya ng negosyo ng Regal Palace, sabi ni Tyr. Ang lahat ba ay maayos? Oo. Tumango si Winifred at sinabing, sa pangkalahatan, ito ay medyo maayos. Gayunpaman, ang Autumnfield Group ay maraming mga industriya na nakikipag-ugnayan sa internasyonal na arena, kaya nakakaranas din kami ng ilang mga problema. Tanong ni Tyr, kung gayon, maaari mo bang harapin ito? Of course I can. You can do what you need to do without worrying about US, confident na sabi ni Winifred habang tinatapik ang dibdib. Kakayanin ito ng Autumnfield Group. Hindi kami nag-iisa, alam mo na kaya wag kang mag-alala. Si Tyr, sa kabilang banda, ay ibinalik ang Regal Palace sa Celestial Empire. Na-promote niya ang organisasyon sa transcendent status. Bilang resulta, ang Regal Palace ay makikialam lamang sa mga mortal na bagay sa mga bihirang pagkakataon, ngunit ang kanyang mga dating kontak ay nanatili. Kung sila man ang pamilya York, Canentin Mansion, Southern Lambert Royal Family, o ang mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City, lahat sila ay mga kontak ni Tyr. Sa kawalan ni Tyr, ang mga pamilyang ito at ang Autumnfield Group ay nagpatuloy sa pagpapanatili ng magandang relasyon at pakikipagtulungan sa kanila. Hindi kailangang mag-alala ni Tyr sa anumang bagay. Gaano katagal mo balak manatili sa bahay sa oras na ito? Tanong ni Winifred na baka sa mga mata niya ang pag-asa. Natahimik sandali si Tyr bago siya sumagot, I don't know. I also want to spend more time with my family, but I have many things on my plate now. Ngumiti si Winifred at bumulong ng mapangunawang kasunduan. Dahil pinili niyang pakasalan siya, kailangan niyang tiisin ang mga pagliban nito. Daddy, gusto ko ng isa pang serving ng French fries. Boses ni Cyrene. Tumango si Tyr kay Cyrene. Ngumiti siya at sumagot, bibilhan ka na ni Daddy. Makalipas ang kalahating buwan, sa Komodo Island ng Long River. Isang napakagandang cruise ang patungo sa Komodo Island. Sa oras na iyon, may isang lalaki sa edad na 30s na nakaupo sa deck ng barko. Ang lalaking iyon ay umiikot ng isang baso ng red wine sa kanyang kamay. Mula sa malayo, napagmasdan niya ang isla ng Komodo sa unahan niya. Young master, nasa harapan mo ang Komodo Island. Sa wakas ay natagpuan ko na ito pagkatapos kong umikot. Sa kanyang likuran, isang kalbong lalaki ang lumapit sa binata at ipinaalam ang kanilang sitwasyon. Yeah, it's hard to find this place. I despise leaving my clan and coming out here, sagot ng lalaki. Kailan nagkaroon ng ganoong reputasyon ang Olympias na iyon? Bakit kailangan kong pumunta dito para personal siyang imbitahan? Ang barko ay malapit na sa baybayin ng Komodo Island. Ang lalaki ay nasa isang makapangyarihang katayuan dahil siya ay sinamahan ng higit sa 20 entourage. Lahat sila ay tahasang armado at buong pagmamalaking sumakay sa Komodo Island. Sino ka? Ito ang teritoryo ng Regal Palace. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Isang miyembro ng Regal Palace na nagbabantay sa baybayin ang lumapit sa kanila sa lalong madaling panahon, na hamarang sa daanan ng grupo. Ha! Bulalas ng nangunguna habang nakatingin sa mga miyembro ng Regal Palace na may pagtataka. Walang nangahas na hamarang sa akin simula noong bata pa ako. Get out of my way. Galit na sigaw ng lalaki. Akala niya ay papalampasan siya ng guard pagkatapos niyang sigawan siya. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng mga miyembro ng Regal Palace at patuloy siyang hinaharang. Pagkatapos, matapang na humakbang pasulong ang kalbong nakasunod sa binata at walang humpay na sinampal sa mukha ang ahente ng Regal Palace na iyon. Kabanata 1674. Jehan White mula sa mga Credo. Napagalitan ng kalbong iyon, sino ka sa palagay mo?
Wala kang karapatang hadlangan ang landas ng aking young master. Makinig ka. Ito si Jihan White, ang young master ng White family, isa sa mga creed ng sinaunang martial arts world. Maniwala ka man o hindi, kaya kung alisin ang kalunos-lunos mong buhay. Ngayon. Oo naman, ito ay likas ng tao. Maging ito ay isang ordinaryong urbanite o ang creed ng sinaunang martial arts world, palaging magkakaroon ng isang dominanteng basura. Ang mga taong tulad nila ay laging matututo ng ilang madugong aral. Isa sa mga creed ng sinaunang martial arts world. Ilang miyembro ng Regal Palace ang malinaw na nakarinig tungkol sa kanila noon, ngunit hindi sila mukhang natakot. Noong nakaraan, ang Regal Palace ay kilala sa buong mundo. Lahat ng mga lalaking ito ay cream of the crop sa mga elite ng Regal Palace. Kaya, paano sila mabluff ng isang titulo? Malayo ang creeds. This is Komodo Island, the turf of Regal Palace. Wala akong pakialam kung galing ka sa pamilyang white o sa pamilyang itim. Kung ganito kayabang para year-okan ang buong lupain namin, dapat may death wish ka. Pagkababa ng boses, walang humpay na inilabas ng grupo ng mga miyembro ng Regal Palace ang mga armas na dala nila at mataimtim na tumingin sa kalaban. Kayo ang may death wish. Malamig na tumikim ang kalbong iyon, pagkatapos ay sumugod siya kaagad. Sa isang kisap mata, ang dalawang miyembro ng Regal Palace ay napaalis. Sumugod din ang 20 higit na entourage na nakasunod sa kanila. Ang magkabilang panig ay agad na nahulog sa isang mahusay na labanan. Maya-maya lang, biglang sumugod sa kanila ang isang figure mula sa malayo. Tumigil ka. Ang figurang iyon ay walang iba kundi si Clifford. Lumapit siya sa karamihan at nangingibabaw ang kanyang mga kamao. Nakapagtataka, ang dalawang grupo ay nagkahiwalay sa isang iglap. Eastern King. Ang mga miyembro ng Regal Palace ay agad na tumigil sa kanilang pag-atake nang lumitaw si Clifford, habang si Jihan at ang kanyang mga kasamahan ay patuloy na pinandilatan sila ng galit. Narito ba kayong lahat para makipagkita kay Olympias? Tama ka yan. Tumanggo si Jihan, sabihin mo kay Olympias na magpakita ngayon. Ako si Jihan, pinsan niya. Sa paghusga sa mayabang na ugali ni Jihan, baka nasample na agad ni Clifford ang lalaking ito kung hindi niya alam na pinsan siya ni Olympias. Nagawa ni Clifford na pigilan ang sama ng loob niya sa huli. Kung tutuusin, wala siyang ideya kung ano ang relasyon ni Jihan kay Olympias. Maaari kang sumama sa akin, ngunit kailangan mong sumama ng mag-isa, sabi ni Clifford. Kami ang mga bodyguard ng young master, at hindi kami umaalis sa kanyang tabi, snobbish na sabi ng isa sa mga lalaki. Balak niyang tumuntong sa Komodo Island kasama si Jihan pagkatapos niyang sabihin iyon. Sampal. Walang humpay na sinampal ni Clifford ang lalaki at malamig na pinagalitan, ito ang Regal Palace. Ako ang may huling say. Marami sa mga taong ito ang nagulat nang maramdaman nila ang nangingibabaw na aura ni Clifford. Nababahala din si Jihan na ang grupong ito ng mga tao ay magiging mas mahirap pakitunguhan kaysa sa kanyang inaasahan. Kaya naman, napaatras din siya ng isang hakbang. Ikaw, sumama ka sa akin, sabi ni Jihan sa kalbong lalaki sa tabi niya. Wala nang ibang sinabi si Clifford tungkol dito. Inakay niya si Jihan at ang kalbo papunta sa Komodo Island. Itinutulak ni Olympias ang wheelchair ni Jim sa paligid ng bakuran sa loob ng isang bungalow noong panahong iyon. Papalubog na ang araw. Hindi pangkaraniwan na makakita ng ganito kaliwanag na araw sa Con City sa panahon ng taglamig. Sinadya ni Tyr na italaga ang bungalow na iyon sa bagong kasal. Si Cyrus Atlantis ay binigyan din ng ganoong bahay. Samantala, hindi ganoon kapalad si Clifford at ang iba pa. Narito ang mga tao mula sa pamilyang White. Ang mga surveillance camera ay na-install sa maraming lokasyon sa paligid ng Komodo Island. Ang mga mobile phone ng bawat hari at general ng Regal Palace ay may access sa mga device na ito. Lahat sila ay makakatanggap kaagad ng abiso sa tuwing may anumang kakaibang pangyayari sa isla. Sa makatuwid, mula sa sandaling lumitaw ang grupo ni Jihan sa saklaw ng pagsubaybay sa isla ng Komodo, alam na nina Olympias at Jim na narito sila. Sino ang bisita? Tanong ni Jim. Umiling si Olympias at sinabing, siya dapat ang ikatlong henerasyon ng pamilyang White. Isang kamag-anak sa parehong henerasyong gaya ko. Halos 20 taon na ang nakalipas mula noong huli kong makita ang pamilyang White. Paano ko malalaman kung sino siya? Makikipagkita ka ba sa kanya? Tanong ni Jim.
Hindi ako. Hindi mataas ang tingin ko sa sinumang pinsan sa tatlong henerasyon ng pamilyang White. Pahayag ni Olympias, simula pa noong bata ako, sila ay mayabang at nangingibabaw. Iniinis nila ako ng husto. Gayunpaman, maaaring pumunta sila dito para akitin kang umuwi. Hindi ba nabanggit ng iyong ikasyam na tiyo na naghihingalo na ang iyong lolo at gusto ka na niyang makita sa huling pagkakataon? Ollie, halos 2 dekada na ang nakalipas. Ang matandang Ginoo na iyon ay malapit ka nang umalis sa mundong ito. Sigurado ka bang hindi mo na siya makikitang muli? Huminga ng malalim si Olympias at nagtanong, tulungan mo lang akong tanggalin siya. With that, tumalikod na lang siya at naglakad papasok ng bahay. Napabuntong hininga si Jim at hindi na nagsalita. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Sa oras na ito, dumating si Clifford kasama si Jihan at ang kalbo. Sinabi niya sa kanila, mangyaring manatili rito. Ayaw ng asawa ko na bumalik sa pamilyang White kasama ka, sabi ni Jim pagkapasok nila. Kaya please umalis ka na. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon, parehong natigilan si Jihan at ang kalbo. Sa sumunod na segundo, biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Jihan. We traveled all the way here, and she refuses to go home with you just like that. Are you kidding me? Sa sinabing iyon, gusto ni Jihan na magmarcha pasulong ng walang pakialam sa mundo. Kinawian ni Jihan, baldado. Lumayas ka sa harapan ko. Ano? Biglang nagangat ng ulo si Jim. Parang bawal sa kanya ang salitang pilayan. Ginalaw ni Jim ang kanyang kamay, at isang gininto ang sinulid na mahirap makita gamit ang mata na kinunan mula sa kanyang palad. Pagkatapos, agad na hinailan ng hibla si Jihan patungo sa kanya, ano ang sinabi mo? Maaaring magmukhang banayad at matikas si Jim, ngunit maraming general ng Regal Palace ang namutla kung ihahambing sa kanyang walang awa na kapangyarihan. Bago siya nalantad sa mga sinaunang martial arts cultivation techniques, si Jim ay isa ng puwersang dapat isaalang-alang. Ngunit ngayon na ang lakas ni Jim ay tumaas ng mabilis, pinapalamig niya ang mga gulugad ng mga tao. Creep! Pyle, ano ang sinusubukan mong gawin? Ako ay sampal. Hinampis ni Jim sa dibdib si Jihan bago pa siya makatapos, dahilan para makalipad ang huli na puno ng dugo ang bumulwak sa kanyang bibig. Young Master! Nang makita ito, nataranta ang kalbo. Hinugot niya ang kanyang saber at nagmamadaling lumapit kay Jim. Pinigilan na siya ni Clifford sa pagkakataong ito. Ang magkabilang panig ay nakikibahagi sa labanan. Sa wakas ay pinasabog ni Clifford ang kalbong ulo ng isang suntok. Lumayo ka! Bumulwak din ang bibig ng dugo sa bibig ng kalbo. How dare you hurt me? Ayaw tanggapin ni Jihan ang kanyang pagkatalo. Tumayo siya mula sa pagkakahiga, napalitan agad ang ekspresyon ng mukha niya. Nagbanta siya, ako ang young master ng White family. Ganyan ka na ba kasabik na mamatay? Lumapit si Clifford kay Jihan at binigyan ulit ito ng isa pang sampal sa mukha. Gaano kalakas ang loob ng mga kasuklam-suklam na bagay na tulad ninyong dalawa na tumapak sa teritoryo ng Regal Palace at gumawa ng pananakot? Daan-daang taong tulad ko ang kayang sampilan ang mukha mo anumang oras na gusto namin. Gusto mo bang maranasan yun? Kabanata 1675. Torbert Octavius ang sleepyhead. Natulala si Jihan on the spot. Ipinapalagay niya na ang Regal Palace ay isa lamang pangkalahatang transcendent na organisasyon na kamakailan ay na-promote mula sa mortal na lungsod bago siya dumating. Anong uri ng kapangyarihang panlaban ang maaaring mayroon ng isang transcendent na organisasyon na tulad nila? Kung titingnan ng isa ang buong sinaunang martial arts world ng Celestial Empire, sinong ordinaryong transcendent na organisasyon ang hindi manganginig kapag narinig nila ang tungkol sa reputasyon ng White family? Pero ngayon, parang nagkamali si Jihan. Ipinapalagay niya na ang mga mandirigma ng Regal Palace ay mas mababa kumpara sa pamilyang White. Siya ay nasa yugtong ito na ang mga mandirigma na dinala niya sa kanya ngayon ay ganap na imposible para sa kanila na magdulot ng anumang gulo. Olympias, may sakit si Lolo at gusto kanyang makita. Ayaw mo ba talagang umuwi sa amin? Sigaw ni Jihan. Sa kasamaang palad, walang sumagot mula sa bahay. Ayaw sumama sa'yo ng asawa ko, paliwanag ni Jim. And no one can make her. Don't blame me for being rude to you kung ayaw mong umalis. Sa huli, si Jihan at ang kalbong lalaki ay napilitang umalis ng malungkot.
Sa oras na ito, ganap na lumubog ang araw sa kanluran. Ang buong Komodo Island ay unti-unting nababalot ng dilim. Ang panisukat na inilaan para sa pagsasanay ng mga manlalaban ay ginawa na ngayong Coliseum ng mga bagong miyembro ng Nemesis. 12-dosenang miyembro ng Nemesis ang ibinuhos ng kanilang dugo, pawis, at luha sa Spark kasama ang kanilang mga kasosyo noong panahong iyon. Ang buong koponan ay na-upgrade sa Transcendent Fighters. Karamihan sa kanila ay nakatuklas ng mga diskarte sa paglilinang at mga armas na angkop sa kanila. Noong nakaraan, ang Regal Palace ay hindi pa naging isang transcendent na organisasyon, ang bawat miyembro ng Nemesis ay itinuturing na bilang nangungunang manlalaban. Ang Regal Palace ay naging isang transcendent na organisasyon at opisyal na pumasok sa sinaunang martial arts world. Nang ikumpara ang mga mandirigma ng Nemesis sa mga mandirigma ng sinaunang martial arts, hindi na sila itinuturing na makapangyarihan. Bilang resulta, nagsanay sila sa lahat ng oras ng araw at gabi ng may dedikasyon. Ang grupong ito ng mga tao ay may determinasyon ng bakal na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Sila ang uri ng pag-iral kung saan ang pinakamatigas na bakal ay napik sa pinakamainit na apoy. May putok ng hilik na nagmula sa isang sulok. Kahit gaano pa kalakas ang huni ng iba sa laban sa plaza, hindi tumitigil ang hilik sa sulok na iyon. Si Ivory Dragon na may puting mata ay naglakad patungo sa sulok kasama si Drishate. Napatingin sila kay Torbert na nakahiga sa lupa, tila mahimbing na natutulog. Pareho silang nahulog sa pagmumuni-muni. Kung hindi dahil naghihilik pa rin ang lalaking ito, iisipin kong patay na siya. Walang magawang sabi ni Drishate. Nagtanong si Ivory Dragon na may puting mata, gaano na siya katagal natulog sa oras na ito. Ngayon ang ikawalong araw, sagot ni Drishate. Kumunat ang noo ni White-Eyed Ivory Dragon, 8 days. Sigurado ka bang tama ang naaalala mo? Talaga. Ni-record ko ang bawat oras na natutulog ang taong ito ayon sa iyong mga tagubilin, sabi ni Drishate na kumukuha ng isang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa. Higit sa 30 oras ang tulog niya noong una, pagkatapos ay 3 araw, pagkatapos ay 5 araw. Sa pagkakataong ito, ikawalong araw na. Hindi pa siya nagigising after sleeping straight for 8 days. Is this guy going to become an immortal? Lalong naging kakaiba ang ugali ni Torbert mula nang dumating siya sa Komodo Island. Ang lalaking ito ay tila nagiging matamlay. Madalas siyang natutulog bago ito, ngunit palagi siyang nagigising. Siya ngayon ay tumatagal at mas matagal na matulog sa bawat oras. Medyo nakakabahala ang kanyang sitwasyon. Wala naman dapat problema, di ba? Bulong ni Ivory Dragon na may puting mata. Kuya, gising na. Lumapit si Drishate kay Torbert at itinulak ito pataas gamit ang kanyang kamay. Panahon na para bumangon at sumikat. Hoy, kuya. Si Torbert ay hindi nagpakita ng mga senyales ng paggising sa mukha ng sigaw at pagtulak ni Drishate, ngunit pagkatapos ay isang pagsabog ng enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Bumaril ito at napaatras si Drishate ng ilang hakbang. Anong nangyayari? Ang White-Eyed Ivory Dragon sa gilid ay nagmamadaling humakbang para alalayan si Drishate. Hindi ako sigurado. Seryoso ang itsura ni Drishate. Parang palakas ng palakas ang siglang lumabas sa katawan niya. What is going on? Wala rin akong clue. Umiling si White-Eyed Ivory Dragon at sinabing, babalik si boss mamayang gabi. Maaari natin siyang tanungin pagdating ng panahon. Mas alam niya ang mga bagay na ito kaysa sa atin. Hayaan mo muna siya sa ngayon. Wala tayong magagawa. Lumingalinga si Drishate sa paligid at sinabing, mula nang dumating ako sa Komodo Island, halatang nararamdaman ng lahat ng ating mga kapatid ang kanilang lakas na pabilis ng pabilis. Nang maglaon, nagpadala sa amin ang lalaki mula sa pamilyang White ng napakaraming pamamaraan sa pagtatanim, armas, at gamot. Ang mga kayamanang ito, ang ating pag-unlad ay naging mas mabilis. Kumain ba si Torbert ng mahiwagang prutas noong isang araw? Yeah, he did. Mula sa tumpok ng cultivation techniques na iyon, nakahanap din siya ng cultivation technique na bagay sa kanya. Tumango si Ivory Dragon na may puting mata. Ipinaliwanag niya na ito ay ang ikalawang kalahati ng isang pamamaraan na dati niyang ginawa, na kung saan ay ang Waddle Sleeping Feast. Naniniwala ako na ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay may kinalaman sa mahiwagang prutas at pamamaraan ng paglilinang. Hindi naman siya nalasan, di ba? Inilipat ni Drishate ang kanyang atensyon sa ibang teorya.
Agad siyang sinipa ni Ivory Drago na may puting mata. Dapat maisip na ni boss kung ano ang problema niya pagbalik niya. Isang kabilugan ng buwan ang nakabitin sa kalangitan sa oras na ito. Itim na itim sa ilog. Si Jihan at ang kanyang barko ay naghahanda na umalis sa Komodo Island at dumaong sa Con City. Sa kalaunan ay gagamit siya ng transportasyong panglupa para makabalik sa pamilyang White. Sa pagsasalita tungkol sa kung alin, si Jihan at ang iba ay naglagay ng maraming pagsisikap para sa kanila na maglakbay sa Komodo Island upang mahanap ang Olympias. Hindi katakatakang nakaramdam ng sama ng loob si Jihan. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan dahil sa kanilang mapagmataas at dominanteng ugali. Sa huli, hindi lang nila nakilala si Olympias, tinuruan din sila ng leksyon ng mga miyembro ng Regal Palace. Paano matatanggap ng spoiled young master ng White family ang pagkatalo na ito? Naninikip pa rin ang dibdib ni Jihan dahil sa sampal na ibinigay ni Jim sa kanya kaninang araw na iyon. Sa katunayan, si Jihan ay isang transcendent warrior sa kanyang sariling karapatan. Ang mga panloob na organo ng isang ordinaryong tao ay nabasag na sana kung siya ay tinamaan ng pag-ataking iyon. Revenge is a must. Pagbabayaran ko sila. Tumayo si Jihan sa harap ng deck at galit na dinurog ang mga baso ng alak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit habang siya ay umungol. Kapag ang aking ama ay itinaas sa Panginoon ng pamilyang White, ang una kong gagawin ay akayin ang mga troops sa Komodo Island at lipulin ang Regal Palace na iyon. Puno ng galit ang tono niya habang patuloy ang pagmumura, how dare they treat me badly. Naiinis na ako sa kanila. Ang kalbo at ang kanyang mga kasamahan ay mayabang at mayabang sa una, ngunit pagkatapos maturuan ng leksyon sa Komodo Island sila ay naging mas masunurin. Kung tutuusin, napahiya si Jihan dahil sa kanilang mababang lakas sa pakikipaglaban. Walang alinlangan na pahihirapan ni Jihan ang kanilang buhay kapag bumalik sila sa pamilyang White. Sa puntong ito, lumitaw ang isang spotlight sa ibabaw ng ilog at lumiwanag sa kanila mula sa malayo. Ang malakas na sinag ng liwanag ay diretsyong tumama sa mga mata ni Jihan, dahilan para mabulag siya sandali. Who is aiming the light at me? Kabanata 1676. Ang pagbabago ay matatagpuan kahit saan. Bad mood na si Jihan. Nang mabulag siya sa spotlight na iyon, mas lumala pa ang inis niya. Young master, may isang bangkang pangisda na lumalabas upang mangisda sa gabi sa ilog, nagmamadaling sagot ng kalbo. Kaya iniisip ng mga magsasaka na hindi nila ako respetuhin ngayon, ha? Nagmura si Jihan. Even a fishing boat dares to piss me off. Magpadala ka kaagad ng tao doon at dalhin mo sa akin ang mga taong iyon sa bangkang iyon. Gusto ko silang personal na katayin. Natigilan ang kalbo sa gilid ng marinig ito. Young master, ito. Mukhang hindi magandang ideya. Hindi mo ba ako naiintindihan? Hinawakan ni Jihan ang kwelyo ng kalbo at binyantaan, let me tell you something. I'm in bad mood right now. I need to vent my anger on someone, and I need to see some blood. You don't want to do. Okay lang, saka ko ilalabas ang galit ko sa'yo. Young master, please calm down, mabilis na sabi ng kalbo pagkatapos niyang makalanghap ng malamig na hangin. Kukunin ko ang isang tao na pumunta doon at tulungan kang mahuli ang mga mangingisda sa bangka. Malaya kang abusuhin sila hanggat gusto mo. Ngumuso si Jihan bago pinakawalan ng kalbo, ano pa hinihintay mo? Gawin mo na ngayon. Dalawang subordinate ang agad na pinadala ng kalbong lalaki para magpalabas ng speedboat mula sa barko. Sumunod, pareho silang tumalon sa speedboat na iyon at dumiretso sa bangkang pangisda. Sa bangkang pangisda na iyon, isang pamilya na may 5 miyembro ang gumagamit ng mga searchlight upang maipaliwanag ang mga paaralan ng mga isda sa ilog. Ihahagis na sana nila ang kanilang mga lambat sa mga isdang iyon. Noon lang, nakakita sila ng isang speedboat na humahangos papunta noon. Ang mga lalaking iyon sa speedboat na iyon ay mukhang mabisyo. Tay, hindi ba malapit nang bumangga sa atin ang speedboat na iyon? Sigaw ng isang binata na may dalang lambat sa kamay. Ang searchlight ay nakadirekta patungo sa speedboat ng isang medyo may edad na lalaki sa hindi kalayuan. Nais niyang gamitin ang pamamaraang ito upang ipaalala sa kanila na malapit na silang mabangga sa bangka at humiling na mabilis silang lumiko. Huminto nga ang speedboat na iyon ng halos 7 o 8 metro ang layo mula sa bangkang pangisda.
Biglang hinugot ng dalawang lalaking sakay ng speedboat ang mga saber na dala nila. Ang isa sa kanila ay tumalon sa bangkang pangisda na parabang marunong lumipad. Kaya lang, casual siyang dumaong sa deck ng fishing boat. Natigilan ang pamilya ng mangingisda nang makita ang eksena na ito. Ang dalawang lalaking iyon naman ay may madidilim na ekspresyon sa mukha habang nakatingin sa pamilya ng 5. Iniutos niya, nais ng aming young master na makita ang bawat isa sa inyo. Dalhin mo ang iyong bangka doon. Gustong makita tayo ng young master mo. Nataranta ang mangingisda. Nabulag ng iyong searchlight ang aking young master, paliwanag ng isa sa mga lalaki habang tinatahak niya ang mangingisda gamit ang sable. Nagagalit siya sa inyo, kaya nagpasya siyang patayin ka. Ano? Ang pamilya ng mangingisdang iyon ay natulala. Bagamat pakiramdam nila ay parang walang katotohanan, takot pa rin sila nang makatagpo sila ng ganitong pangyayari sa madilim na ilog. Sa oras na ito, ang sable na nasa kamay ng manlalaban ng White family na iyon ay nakalas na sa mangingisda. Ang kanyang sable ay sinadyang pumatay habang nilalaslas niya ito ng walang kaunting pag-aalinlangan. Ang mga pamilya ng Creed ng sinaunang martial arts world ay palaging may hawak na mataas na awtoridad. Kahit na ang mga tagapaglingkod at allipiers ng mga Creed ay naniniwala na sila ay may awtoridad na hatulan ng mga tao ng kamatayan. Siyempre, hindi lahat sa pamilya ng Creed ay barbarian. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay may magandang asal. Sa kasamaang palad, palaging may ganoong basura sa isang pamilya o isang rehiyon. Ang mangingisda ay natulala sa lugar na hindi kumikilos upang maiwasan ang pag-ataking iyon. Akmang laslasin siya ng sable ng manlalaban na iyon sa tuktok ng kanyang ulo. Isang binata na natutulog sa isang tahimik na sulok ng bangka. Biglang nagmulat ng kanyang mga mata sa kritikal na sandaling ito. Nakakuha siya sa pagitan ng mangingisda at ng manlalaban sa susunod na segundo. Gamit ang kanyang kamay, hinawakan niya ang talim, pagkatapos ay iniunat ang kanyang palad at pinasabog ang manlalaban na iyon sa ilog. Natigilan ang lahat, pati na ang isa pang mandirigma ng pamilyang White, na tulalang nakatingin din sa binatang iyon. Ikaw, sino ka? Nauutol na gulat ang manlalaban na iyon. Ang binata naman ay hindi nagtangkang sumagot. Pagkatapos ay sinipa niya ang kanyang kalaban bago itinaas ang kanyang talim at ibinagsak ito ng malakas sa barkong iyon sa hindi kalayuan. Ang ilog ay tinusok ng isang 3 talampakang haba ng talim na kumikinang na tumagos hanggang sa barko ni Jihan. Boom! Sa mahinang tunog, isang malaking butas ang bumukas sa katawan ng barko, dahilan para bumuhos ang tubig sa ilog sa barko. Anong nangyayari? Nagulat si Jihan at ang iba pang nasa barko. Bumuhos ang malamig na pawis sa buong katawan ng kalbo. Pinayuhan niya, "Young master, ito ay masama. May isang supreme na manlalaban sa bangkang iyon." Dahil sa paraan ng kanyang pakikipaglaban, ang taong iyon ay dapat na hindi bababa sa isang manlalaban ng transformation. Kailangan na nating tumakas ngayon. Medyo mapang-uyam si Jihan. Kailan kaya matatagpuan ang mga manlalaban ng transformation sa lahat ng dako? Kahit na sa mga pamilya ng Creed, ang ganitong uri ng powerhouse ay maaaring ituring bilang ang tuktok. Paano sila nakatatak sa mga mandirigma ng transformation ng ganoon kadali pagdating nila sa mortal na lungsod? Gustong umiyak ni Jihan sa loob. Malas siyang nabuli ng Regal pala sa Komodo Island. Paano niya nasagasaan ang isang random na mangingisda sa ilog na naging manlalaban ng transformation? Nakatitig lang si Jihan nang walang magawa. Sa oras na ito, inihanda na ng kanyang mga tauhan ang speedboat at nagmamadaling tumakas kasama si Jihan. Hindi pa rin nakabangon ang pamilya ng mga mangingisda sa bangka ngayon sa kanilang pagkagulat. Nang muli silang tumingin kay Tyr ay napatingin sila sa kanya na parabang may tinitingnan silang bathala. Si Tyr ay sumakay sa bangkang pangingisda na ito kaninang hapon dahil ang mga mangingisda ay mangisda sa parehong direksyon ng Komodo Island. Dahil dito, hiniling ng mangingisda kay Tyr na magbayad ng $2,000 na bayad sa ferry age. Hindi siya tumanggi at binayaran sila gaya ng hiniling. Sa pagkakataong ito, nanginginig na inilabas ng mangingisdang iyon sa kanyang bulsa ang $2,000 at ibinalik kay Tyr. "Diyos, patawarin mo sana ako sa pagkakasala ko sa iyo kanina," pakiusap niya. "Ibabalik namin ang pera sa iyo ngayon din." Tumawa si Tyr sa saya. "Pinasakay mo ako, kaya tama lang na ako ang magbayad para sa biyahe."
Gayunpaman, ang $2,000 para sa isang paglalakbay ay talagang medyo mahal. Paano kung ibigay mo sa akin ang bangka? Kasabay nito, direktang ibinagsak ni Tyr ang maliit na bangkang kahoy na nakasabit sa ibabaw ng bangka patungo sa ilog. Pagkatapos, tumalon siya at direktang tumalon sa bangka. Hinimok niya, umuwi ka na. Subukan mong huwag pumunta sa lugar na ito para mangisda sa hinaharap. Boses ni Tyr sa ilog. Hindi niya kailangan ng sagwan para magsagwan ng bangka. Tinamaan lang niya ng isang putok ang ibabaw ng tubig, pagkatapos ay isang pagsabog ng enerhiya ang nagtulak sa bangkang kahoy upang sumugod sa direksyon ng Komodo Island. Makalipas ang kalahating oras, sa pier ng isla ng Komodo. Nalaman ni Clifford, Juan, Don Quixote, at ng iba pa na babalik si Tyr ngayon, kaya hinintay muna nila siya dito. Hindi nila ito ginawa bilang paggalang kay Tyr. Naiinip lang sila sa gabi, at nakasanayan na nilang umupo sa tabi ng ilog at i-enjoy ang simoy ng hangin para magpalipas ng oras. Ang maliit na bangkang kahoy ni Tyr ay naglalayag patungo sa pier noong panahong iyon. Agad namang tumayo si Clifford at ang iba pa na kanina pa nakadapa sa lupa sa paghihintay sa kanya dahil sa inip. Kabanata 1677. Si Torbert Octavius ay nagising. Boss! Lumiwanag ang mukha ni Tyr na may mahinang ngiti nang marinig ang boses ni Clifford at ng iba pa mula sa tabing ilog. Pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang mga paa sa maliit na bangkang kahoy, inilunsad ang kanyang sarili sa hangin bago lumapag sa lupa. Boss, bakit ang tagal mong nawala? Tanong ni Clifford. Napigilan ako ng ilang bagay, paliwanag ni Tyr. I'll tell you all about it later. By the way, on my way back now, may nakasalubong akong barko na mukhang pag-aari ng isang tao sa ancient martial arts world. Sino ang nandito? Sumagot si Clifford, isang lalaki mula sa white family ng sinaunang martial arts world. Pumunta siya rito para hilingin kay Olympias na bumalik sa kanya, ngunit ayaw ni Olympias, kaya pinabalik namin siya pagkatapos ng mahusay na pambubugbog. Napaungol si Tyr at hindi na nagtanong pa. Medyo nagugutom ako. Pwede ba akong kumain ngayon? Alam naming babalik ka ngayon, nakangiting sabi ni Clifford. So, nagplano na kami ng handaan para sa iyo. Nagtipon na ang lahat para hintayin ang iyong pagbabalik. Kaya, sabay na pumunta sina Tyr at Clifford sa cafeteria. Ang mga hari at general ng Regal Palace ay naghihintay sa kanila sa cafeteria sa mga oras na ito. Naglakad ang lahat patungo kay Tyr na may dalang mga bote ng alak nang makita siya. Boss, huwag na nating pag-usapan ang business tonight. Iinom tayo hanggang pagsikat ng araw. Challenge ba yon? Inagaw ni Tyr ang bote ng alak sa kamay ni Ash at ibinaba ang buong bote. Magkapatid silang lahat. Ang Regal Palace man ang pinakamalaking organisasyon sa Reign sa nakaraan o isang transcendent na organisasyon ngayon, hinding-hindi magbabago ang kanilang kapatiran. Nang gabing iyon sa Regal Palace, nagkaroon ng masasayang tawanan at daldalan. Maraming tao ang lasing sa pagtatapos ng gabi. Kinabukasan, ang mga miyembro ng Nemesis ay nagsasanay sa plaza. Kagabi, nakainom ng maraming alak sina Matthew at Stephen. Nagpunta pa rin sila sa plaza sa madaling araw upang magsanay gaya ng dati bago madaling araw. Ilang beses nang nag-sparring sina Matthew at Stephen sa puntong ito. Ang dalawang lalaki na ito ay masasabing ang pinakamakapangyarihang miyembro ng unang echelon ng Nemesis. Pareho silang sunod-sunod na pumasok sa Transcendent, at maaari silang ituring na nangungunang manlalaban sa Realm of Transcendence. Isang labanan ang naganap sa pagitan ng dalawa. Sa huli, natalo ni Matthew si Stephen, ngunit ang kanyang target ay lumayo kay Stephen at sa iba pa, at siya ay nakatutok sa isang bagong target. Si Kiran ay isa sa 18 general ng palasyo ng Regal. Siya ay palaging tinutukoy bilang ang Regal Palace's War God. Ang lakas umano ni Kiran ay kayang abusuhin ng husto ang 70% ng mga Transcendent noong panahong iyon, kaya siya ang kasalukuyang bagong target ni Matthew. Umaasa siyang matatalo niya si Kiran balang araw. Gayunpaman, sa katotohanan, nakipag-away lang siya kay Kiran noong isang araw, at tuluyan na siyang nawasak ni Kiran sa huli at hindi makabangon sa kama ng ilang araw. Ang dalawang pawisan ay nagpahinga at nagpahinga saglit. Nagplano sila na ipagpatuloy ang kanilang laban mamaya. Gayunpaman, ang tunog ng hilik ay lalong lumalakas mula sa isang kalapit na lokasyon.
Lalong naging masakit sa tenga ang kanyang paghilik lalo na sa ganitong oras ng umaga. Ilang araw na ba natutulog ang lalaking ito? Tanong ni Stephen. Sinimulang bilangin ni Matthew ang kanyang mga daliri. Parang ika-9 na araw ngayon. Natutulog pa siya. Kaya ba niyang gumising? Naglakad sina Stephen at Matthew papunta kay Torbert habang nag-uusap sila. Ngayon ang ika-9 na araw na nakatulog si Torbert. Humihilik pa rin siya at nakahiga sa lupa tulad ng dati. Paminsan-minsan ay babaguhin niya ang kanyang posture, at ang mga posture na iyon ay maaaring maging kakaiba. Natutulog siya, halimbawa, na ang isang kamay ay nasa lupa o natutulog na nakatalikod. Sa anumang kaso, ang paraan ng pagtulog ni Torbert ay hindi katulad ng iba. Para siyang paniki minsan at parang nagyoyoga siya minsan. Kung hindi dahil sa mga galaw na ito at sa kanyang nakakabinging hilik, lahat ng tao dito ay maghahinala na ang lalaking ito ay patay na sa kanyang pagtulog. Steffi, ano sa tingin mo ang nililinang ng lalaking ito? Paikot-ikot na naglakad ang dalawa sa paligid ni Torbert. Sila ay tunay na interesado. Halos araw-araw silang pumupunta kay Torbert para obserbahan siya na para bang isa siyang unggoy sa zoo. Paano ko malalaman? Anyway, siya ay isang freak, at ang pagtulog ay makakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Siya, pagkatapos ng lahat, ang napili. Iniunat ni Stephen ang kanyang daliri at sinundot ang katawan ni Torbert. Namanhid ang mga daliri niya nang dumampi ang mga daliri niya kay Torbert na parang tinamaan ng kidlat. Ha, ano ito? Bulalas ni Stephen habang umuurong ng ilang hakbang. Anong problema? Nagulat si Matthew. Paano nagkaroon ng kuryenteng dumadaloy sa katawan ng lalaking ito? Para talaga siyang. Pinagmasdan ni Matthew si Torbert na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Iniabot niya ang palad niya kay Torbert. Boom! Isang muffled sound ang narinig bago natangay ang katawan ni Matthew. Pagkatapos ay bumagsak siya ng malakas sa lupa. Og! Si Torbert na kanina pa humihilik ay sabay unat ng likod. Nagising ang lalaking ito matapos matulog sa loob ng 9 na sunod-sunod na araw. Gayunpaman, si Torbert, na nagising, ay hindi agad tumayo mula sa lupa. Sa halip, tumingin siya sa paligid na may pagtataka. Baka sa mukha niya ang bangis. Napaungol siya, I'm going to explode. Torbert, gising ka na. Nang makitang iminulat ni Torbert ang kanyang mga mata, nagulat si Stephen at Matthew. Hindi nila natanggap ang tugon ni Torbert. Sa halip, isang pag-atake ng palad na kasing bilis ng hangin ang humampa sa kanilang direksyon. Ang pag-ataking iyon ay nakatutok kay Stephen, na siyang taong pinakamalapit sa kanya, kaya siya ay nahuli. Isa pa, napakabilis ni Torbert kaya wala nang pagkakataon si Stephen na iwasan siya. Ang pag-atake ni Torbert ay humampas ng husto sa dibdib ni Stephen at pinasabog siya pabalik. Torbert, nawala ka na ba sa isip mo? Natarante si Matthew nang makita niya ito. Sa sandaling magising ang lalaking ito, sinimulan niyang salakayin ang mga tao sa kanyang paligid, na nagkataong pinakamalapit na kaibigan ng una. Nakita agad ni Matthew ang pula ng mata niya nang sumugod siya kay Torbert, na binawi ang kamao. Malabo pa rin ang mga mata ni Torbert. Dahil sa mahabang tulog niya ay parang natulala siya. Hindi nakasagot si Torbert nang humampas sa kanya ang kamao ni Matthew. Sa halip, hinayaan na lang niyang tumama sa dibdib niya ang suntok ni Matthew. Gayunpaman, ang malakas na kamao ni Matthew ay hindi nakapagdulot ng anumang pinsala kay Torbert. Sa halip, kinilig siya ng husto at itinaboy si Matthew. Parehong bumagsak sa lupa sina Matthew at Stephen, napalitan ng sakit ang kanilang mga mukha. Sa puntong ito, ang nangungunang dalawang powerhouse ng Nemesis ay mahina sa harap ni Torbert. I'm going to explode. Sisibog na ako. Torbert kept on shout out words that made the two of them inexplainable. Bumangon ka. Sigaw niya habang naglalakad papunta kina Matthew at Stephen. Awayin mo ako. Dali, awayin mo ako. Si Torbert ay nasa isang estado na katulad ng sa isang babaeng nakadroga na nagmamakaawa sa iba na gumawa ng isang bagay na immoral sa kanya. Nagpalitan ng tingin sina Stephen at Matthew bago sila bumangon sa lupa. Iniunat na ni Torbert ang kanyang kamao sa kanila. Nang maglaon, pinasabog niyang muli ang dalawa pagkatapos ng 4 o 5 galaw. Kabanata 1678. Naging isang pagbabago si Torbert Octavius. Dumating ang ibang miyembro ng Nemesis sa practice field sa oras na ito.
Laking gulat nila nang makita nilang pinahihirapan ni Torbert sina Matthew at Stephen. Nasisiraan na siya ng bait. Bilasan mo at tulungan mo kaming maipit siya. Malakas na sigaw ni Stephen. Sabay bulalas ng isang bibig ng dugo sa kanyang bibig. Nang makita ito ng iba pang nemesis, hindi na sila nag-aksaya ng oras na sumugod sa Torbert. Sa hindi inaasahan, isang malaking labanan ang sumiklab. Napapaligiran si Torbert ng mahigit 100 miyembro ng Nemesis. Lumipat siya sa pagitan ng mga individual na ito sa napakabilis na bilis. Sesabog ang isang miyembro ng Nemesis sa bawat suntok niya. Ang lakas ni Torbert ay tumaas ng husto sa puntong ito, at kahit na hindi malinaw kung gaano siya naging malakas, mukhang ang buong Nemesis ay hindi sapat upang talunin siya. Anong nangyayari? Sabay na dumating sina Drishit at White-Eyed Ivory Dragon. Pati sila, nabigla sa sitwasyon. Nasisiraan na ang lalaking ito. Ang ilang tuloy-tuloy na Ravens at Daggendong ay nagmula sa battle zone. Bilasan mo ipaalam mo kay boss. Napasimangot si Ivory Dragon na may puting mata at inutusan si Sigillum sa tabi niya. Roger yan. Si Sigillum ay tumakbo palabas ng plaza para hanapin si Tyr. Ang White-Eyed Ivory Dragon, Drishit, at Devastation, sa kabilang banda, ay sumugod ng walang pag-aalinlangan kay Torbert. Sa mga lumang miyembro ng Nemesis, si Drishit at Devastation ay pantay na kakilakilabot. Ang White-Eyed Ivory Dragon ay ang pinuno ng Nemesis at isa sa 5 hari ng Regal Palace. Ang tatlong ito ay malinaw na nakahihigit kina Stephen at Mateo sa mga tuntunin ng lakas. Higit pa rito, sinabi na pagkarating nila sa Komodo Island, ang kapangyarihan ng White-Eyed Ivory Dragon ay tumaas ng mabilis. Malapit na raw sa rurok ng Transcendent ang kapangyarihan ng lalaking ito. Inaasahan na niya ngayon ang pagkakataong i-upgrade ang kanyang cultivation level sa transformation. Gayunpaman, ito ay kasing hirap na pasukin ng demigod mula sa Transcendent gaya ng pagpasok sa transformation mula sa Transcendent. Kaya, ang mga powerhouse ng Regal Palace na ito ay kailangang gumawa ng mahabang paraan upang makapasok sa transformation. Mabilis na sumugod ang tatlo kay Torbert, sinubukan itong supilan. Sa kasamaang palad, sapat na ang puwersang lumabas sa katawan ni Torbert upang matuyo ang kanilang mga anit. Namula ang mukha ni Torbert, at namumungay ang mga mata. Para siyang binalot ng malakas na aura sa buong katawan. Para siyang isang lobo na malapit ng sumabog. Bagamat halatang naabot na ng lobo ang limitasyon nito, patuloy siyang sinasabutahe ng labas ng mundo sa pamamagitan ng pagbomba ng mas maraming hangin dito. Torbert, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Ivory Dragon na may puting mata habang sinusuntok si Torbert. Gayunpaman, hindi nagatubiling ibalik ni Torbert ang suntok. Dalawang mabangis na puwersa ang nagbanggaan. Napaatras lang ng kalahating hakbang si Torbert habang ang White-Eyed Ivory Dragon ay umaatras ng 7 o 8 sunod-sunod na hakbang. Lumitaw si Torbert na nag-relax ng kaunti pagkatapos ng full-strength punch duel na ito, ngunit mabilis siyang bumalik sa dati niyang estado. Malapit nang sumabog. Sesabog na ako. Nang sabay na sinalakay ni Drishit at Devastation si Torbert, 1-on-2 siya, ngunit higit pa sa sapat ang kanyang kapangyarihan para harapin sila. Hindi nagtagal, pinalipad ni Torbert ang Sigillum at Devastation. Ang lalaking ito ay tila isang halimaw na hindi nakilala ang lahat ng kanyang mga kaibigan noong panahong iyon, at matatalo niya ang sinumang makapansin sa kanya. Makalipas ang ilang segundo, sumugod si Tyr patungo sa larangan ng digmaan sa ilalim ng pamumuno ni Sigillum. Kumunat ang noo ni Tyr nang makita ang sitwasyon doon. Ano bang problema ng lalaking ito, boss? Nang magising siya, naging masugid siyang aso, nangangagat ng mga tao sa bawat pagkakataon. Mukhang mas makapangyarihan ang taong ito ngayon kaysa dati. Sa kanyang kapangyarihan, ang ating buong Nemesis ay mababa. Walang ideya si Tyr kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang instincts na malamang na nasira si Torbert sa transformation. Lumayo kayo! Sigaw ni Tyr. Agad na kumalat ang lahat ng miyembro ng Nemesis sa lugar. Si Tyr naman ay sumugod kay Torbert, "Let me help you." Dahil doon ay bumaon ang kamao niya sa dibdib ni Torbert. Walang humpay ang pag-atake ng dalawa. Sa isang kisap mata, 12-dosenang rounds na ang laban nila. Ang kapangyarihan sa katawan ni Torbert ay halatang epektibong tumaga sa panahon ng tunggalian ni Tyr at Torbert. Unti-unting lumino ang mapupungay niyang mga mata. Anong nangyayari? Tanong ni Tyr.
Mukhang pumasok na ako sa transformation, sabi ni Torbert pagkaraan ng ilang sandali, ngunit may isang pagsabog ng enerhiya sa aking katawan na hindi ko mailalabas kahit anong pilit ko. Pakiramdam ko ay hindi mapakali ngayon na parang ang buong katawan ko ay malapit ng sumabog. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Nangyari ito dahil wala kang tamang guidance, paliwanag ni Tyr nang makuha niya ang larawan. Chill ka lang. Sundin mo ang pangunguna ko at tutulungan kita sa pag-drain ng kapangyarihang ito. Sinuntok muli ni Tyr si Torbert pagkatapos noon. Tyr, understandably, hindi ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Maaaring matagal nang nawasak si Torbert kung ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng transformation powerhouse noong ito ay ganap na sumabog. Kaya, direktang dinala ni Tyr si Torbert sa tabing ilog, alam na makakaapekto ito sa isang malaking lugar. Awayin mo ako dito sa ilog. Utos ni Tyr. Pagkatapos ay diretso niyang pinasabog ng suntok si Torbert at pinasabog siya sa ilog. Patuloy na lumubog si Torbert na nahulog sa ilog. Tumalon din si Tyr sa ilog sa isang iglap. Ang tubig ng ilog ay nagyayelo sa ilalim ng Long River, at ang mga undercurrent ay nagngangalit. Nagkita sina Tyr at Torbert sa may ilog. Pareho silang nagtaas ng kamao at nagpasabog sa isa't isa. Hindi na nagpapigil si Torbert sa pagkakataong ito. Sa suntok na ito, umaasa siyang mailalabas ang lahat ng nangingibabaw na enerhiya sa kanyang katawan. Ang lakas ni Tyr ay mas malaki kaysa kay Torbert, kaya kailangan niyang panatilihin itong kontrolado at dahan-daang patuyuan ito nang hindi masyadong nataman si Torbert. Ang isang pulutong ay nagtipon sa tabi ng ilog sa puntong ito. Naroon din sina Clifford at Don Quixote, bukod pa sa mga miyembro ng Nemesis. Ano ang sitwasyon? Si Clifford, nakara-rating lang, ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Kaya naman, agad siyang nagtanong tungkol sa iba. Nagising na si Torbert, paliwanag ni White-Eyed Lavery Dragon. Mukhang pumasok siya sa transformation, ngunit nanatiling nakakulong ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Tinutulungan siya ni Boss sa pag-aayos ng mga bagay-bagay. Pumasok na siya sa transformation. Huminga ng malalim si Clifford at ang iba pa matapos marinig ang balita. Hindi ba itong guy ay isang freak? Paano siya nakapasok sa transformation ng ganoon kaga? Si Torbert ay na-upgrade sa transformation hindi lamang dahil sa kanyang natatanging talento, ngunit dahil din sa natuklasan niya ang ikalawang kalahati ng Waddle Sleeping Feast sa mga archive ng Sacred Association. Nagkaroon siya ng basbas ng mga elixir na iyon sa parehong oras, na nakatulong sa kanya na makapasok sa transformation sa maikling panahon. Kung tutuusin, nahirapan si Andraste na pumasok sa transformation noon. Hindi dahil kulang siya sa talento, kundi dahil kulang siya sa tamang cultivation technique at elixir, na nagpahirap sa kanya. Maraming mga bagay na ito sa sinaunang martial arts world, ngunit karamihan sa mga tao ay kulang sa talento. Bilang resulta, ang transformation ay hindi karaniwan sa sinaunang martial arts. Ang bilis ng pagsulong ni Torbert ay nakakatakot ngayon na siya ay nilagyan ng parehong mga kondisyon. Kabanata 1679. Ansel White. Bukod doon, karaniwan sa Regal Palace ang mga taong may talento na katulad ni Torbert. Dahil ang Regal Palace ay umakyat bilang isang transcendent na organisasyon, isang kalabisan ng mga suprimong mandirigma ang walang alinlangan na lilito sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, wala silang akses sa mga naturang mapagkukunan dati. Ngayong handa na sila, nakatakda silang magdulot ng sensasyon sa sinaunang martial arts world kapag handa na sila. Sa ilalim ng ilog, tuluyang nagtama ang mga kamao ni Tyr at Torbert. Agad na nayanig ang buong ibabaw ng ilog pagkatapos, at makikita ang mga refleksyon ng alon. Para bang isang bomba ang sumabog sa ilalim ng ilog, isang sunod-sunod na paltos na kasing laki ng kamao ang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Umalis ka! Bilasan mo at umatras. Napansin ng maraming tao na nakatayo sa tabi ng ilog na may hindi tama. Pagkatapos ay umatras sila ng mahigit 10 metro sa likod ng ilog. Biglang, nagkaroon ng boom, at isang haligi ng tubig ang tumaas sa langit. Lumikha pa ito ng ulap ng kabute sa hangin na gawa sa tubig ng ilog. Nagsimulang bumaliktad ang buong ibabaw ng ilog habang bumagsak ang mga alon ng tubig. Bumuhos ang tubig sa ulo ng lahat na parang ulan. Wow! Iyon ay isang malakas na putok.
Si White-Eyed Ivory Dragon at Clifford at lahat ay natigilan. Naghintay sila hanggang sa ganap na kumalma ang ilog bago sumugod sa tabing ilog. Sa mahabang panahon, walang gumagalaw na nagmumula sa ilalim ng ilog. Tumalon si Knocker sa ilog ng walang sabi-sabi. Pagkaraan ng 1 minuto, hinugot nila ni Tyr si Torbert na nahimatay mula sa ilalim ng ilog. Mabilis na tumakbo ang lahat sa kanila at tinanong si Tyr tungkol sa sitwasyon. Dapat okay na siya ngayon. For the time being, let him rest, sabi ni Tyr. Pag nagising siya, tawagan mo ako. Now I'll have to shower and change into dry clothes. Bumalik si Tyr sa kanyang kwarto. Naligo siya at nagpalit ng malinis na damit. Palace Master, nagising na si Torbert. Isang miyembro ng Nemesis ang nagsumbong kay Tyr pagkatapos niyang linisin ang sarili. Nagtataka si Tyr, well, hindi naman siya nasisiraan di ba? Hindi, normal ang lahat. Mabuti naman. Ang core goddess sa puso ni Tyr ay sa wakas ay naibsan. Pinuntahan niya si Torbert pagkatapos noon. Lumilitaw na nasa mabuting kalooban si Torbert noong panahong iyon at nakaramdam siya ng sigla. Nakatayo si Matthew sa tabi ni Torbert, tinutusok siya ng kanyang mga daliri sa katawan na para bang isang batang naghuhukay ng pugad ng langgam. Anong ginagawa mo? Pinandilatan ni Torbert si Matthew. Matthew chuckled, ngayon ka lang nakuryente. Bakit ngayon lang nawala? Tumigil ka. Tinulak ni Torbert si Matthew. Sa oras na ito, pumasok si Tyr sa silid mula sa labas. Pagdating niya, lahat ng mga hari at general ng Regal Palace ay nagtipon doon. Ano ang pakiramdam mo? Tanong ni Tyr. Tumayo si Torbert, iniunat ang likod, at biglang may kumaluskos na parang pritong sitaw na nagmumula sa mga kasukasuan ng kanyang katawan. Sumagot siya, nakaka-refresh. Isa pa, ang enerhiya sa aking katawan ay humina na ngayon. Kung hindi mo lang pinilit ang pag-atake ko ngayon, baka maging normal na akong tao na walang bakas ng cultivation ngayon. Ang dahilan ng lahat ng ito ay wala tayong maayos na patnubay at napakakaunting mga pamamaraan ng paglilinang na nagtuturo sa atin kung paano makapasa sa mga yugto, paliwanag ni Tyr pagkatapos huminga ng malalim. Maaari itong mangyari muli sa Regal Palace. Sa hinaharap, kakailanganin mong gampanan ang aking tungkulin. Actually, after entering transformation, I don't feel anything special at all. I just feel a lot stronger, Torbert said with a nod. Huwag kang magyabang. Sumugod ang White-Eyed Ivory Dragon at sinipa si Torbert. Malapit na namin kayong maabyutin. Boss, plano kong bawiin ang lahat ng cultivation techniques na ipinadala ni Dylan sa atin noon, sabi ni Jim matapos itulak palabas ng Olympias. Balak kong pag-aralan muli ang lahat. Wala kaming sinaunang martial arts coach na gagabay sa amin, kahit na mayroon kaming mga diskarteng ito. Maraming mga kapatid, sa tingin ko, ay nanganganib na masisiraan sa hinaharap. Paano mo sila pag-aaralan? Tanong ni Tyr. Ayoko ngayon, pero kailangan mong magtiwala sa utak ko. Napakabagal na umasa sa iyo ng mag-isa. Lahat tayo ay dumating sa hakbang na ito mula sa mga ordinaryong tao, itinukod ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at sinabi habang nagmumuni-muni. Hindi natin maikukumpara ang ating sarili sa mga mandirigma ng sinaunang martial arts world. Kahit na mas mababa sila sa atin, ang kanilang pangunawa sa cultivation ay higit na mataas kaysa sa atin. Ito ay hindi ka panipaniwala kung makakahanap tayo ng isang sinaunang martial arts coach, o kahit isang transformation warrior, para pamunuan tayo. Natahimik ang lahat. Ang Regal Palace ay kamakailan lamang na pumasok sa mundo ng sinaunang martial arts, at napakakaunting mga kontak. Nahirapan silang maghanap ng coach na handang tumulong sa kanila. Si Tyr ay isang puwersa na dapat isaalang-alang sa gitna at huling mga yugto ng pagbabagong anyo, ngunit siya rin ay ignorante sa wastong mga diskarte sa paglilinang. Ang kanyang landas ay mas magaspang at hindi karaniwan kaysa sa karamihan ng mga tao. Pwede mo muna itong pag-aralan, sabi ni Tyr kay Jim, I'll find a way. Nagdagdag na ngayon ng isa pang transformation fighter ang Regal Palace. Nakakatuwang, pero mga kapatid, kailangan din ninyong magsumikap sa lahat, sabi ni Tyr habang isa-isang tinitingnan ang lahat ng nasa silid. Alam mo na ang layunin ko ay higit pa rito. Seryoso ang tingin ng lahat. Alam nila sa kanilang mga puso na kailangan nilang magsumikap mula ngayon. Sabay-sabay, sa paanan ng Misty Slopes.
Ang mga Misty Slope ay matatagpuan sa isang lungsod sa timog kanlurang sulok ng Celestial Empire. Fern City ang pangalan ng lungsod. Ito ay isang lungsod na may napakababang pakiramdam ng pag-iral, at hindi ito nagtamasa ng maraming katanyagan sa timog kanluran. Ang Misty Slopes ay matatagpuan sa labas ng Fern City. May isang lugar na may mga anti-gang gusali sa paanan ng Misty Slopes. Ang mga gusaling ito ay itinayo sa tabi ng bundok at nagpatuloy sa kalagitnaan ng bundok. Isang malinaw na ilog ang nakapalibot sa mga gusali sa paanan ng bundok, na nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng isang utopia sa lupa. Ayon sa mga alamat, isang puting ahas ang lumitaw sa Misty Slopes daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang puting ahas, pagkatapos ay umunlad sa isang espiritu na tumulong sa mga henerasyon ng mga tao at nakatulong ng malaki sa kanila. Umakyat ito sa langit sa liwanag ng araw sa dulo. Simula noon, isang pamilyang kilala bilang Pamilyang White ang nanirahan sa paanan ng bundok ng Fern City. Ang pamilyang ito ay isa na ngayon sa 9 Great Creed sa sinaunang martial arts world. Sa isang gusali sa loob ng White Family Mansion, isang lalaki sa edad na 60 ang nakaupo sa isang study room. Kahit na siya ay nasa edad na 60, hindi siya mukhang matanda. Sa kabaligtaran, ang taong ito ay nagbigay ng impresyon na siya ay nasa kalakasan ng kanyang buhay at napakalakas. Ang kanyang pangalan ay Ansel White, at siya ay kilala bilang Master Ansel ng Pamilyang White. Siya ang panganay na anak ni Regis White, ang patriarka ng Pamilyang White. Nakaupo si Ansel sa mesang iyon ng mga oras na iyon, nagbabasa ng libro. Hindi siya makapag-relax at makapag-concentrate sa pagbabasa. Nagbigay siya ng impresyon na siya ay nabalisa. Kuya, nakauwi na si Jihan. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 50 anyos ang nagtulak sa pinto at pumasok mula sa labas sa eksaktong sandaling iyon. Ang kanyang pangalan ay Benoit White, ang ika-6 na anak ni Regis, at siya ay kilala bilang Master Benoit ng Pamilyang White. Ibinaba ni Ansel ang libro sa kanyang kamay at tumayo. Nasaan siya? Naghihintay sa hall. What about the girl? Nagawa niya bang isama siya? Tanong ni Ansel. Bahagyang nawala ng magawa si Benoit at sumagot, mabuting pumunta ka at tanungin mo siya mismo. Kabanata 1680. Basura ka. Nakatayo si Jihan sa gitna ng bulwagan sa puntong ito, mukhang nanlulumo. Agad namang lumapit sa kanya sina Ansel at Benoit. Nahuhulaan ng una ang nangyari base sa ekspresyon ni Jihan. Nasaan si Olympias? Tanong ni Ansel. Tay, hindi alam ng babaeng yan ang chalk sa cheese, agad na sagot ni Jihan. I went out of my way to invite her. Hindi lang siya nagtago sa likod ng mga saradong pinto at tumanggi siyang makita ako, pero hiniling din niya sa mga taga-Regal Palace na bugbugin ako. Mga barbaro ang mga iyon, Dad, sinaktan nila ako. Si Jihan ay palaging matayog mula pa noong siya ay bata. Kailan pa siya nakaranas ng ganoong kalaking pagkatalo? Agad siyang nagreklamo sa kanyang ama pagkatapos makipagkita dito. Nagngangalit siya nang magsalita siya tungkol sa Regal Palace, na kinamumuhian niya ng lubusan. So, hindi mo siya niyaya na sumama sa'yo? Tanong ni Ansel na nakakunot ang noo. Dad, nasabi ko na sa iyo na hindi alam ng babaeng iyon kung ano ang makakabuti sa kanya, siya. Basura ka. Bago pa matapos si Jihan ay sinipa na siya ni Ansel. Nag-react si Jihan na parang isang suntok lang sa sinturon, halatang tulala. Papa, ako. Wala lang silbi. You're incapable of such a simple task. Do you realize what a fantastic opportunity this is? Exclaimed Ansel, exasperated. Mula bata ka, mayabang ka na at nangingibabaw. Alam mo namang masama ang impresyon sa iyo ng lolo mo nitong mga taon. Ang kanyang namamatay na hiling ay makita si Olympias bago siya mamatay, ngayong seryoso na siya at may sakit. I just wanted you to take advantage of the last chance to make a good impression on your grandfather. So, I gave you this chance and trusted you to find her for me. Tell me, are you doing the same thing as before? Tanong ni Ansel habang huminga ng malalim. Imbes na yayain mo siya, pumunta ka doon para hulihin siya. Sagot ni Jihan, Dad, it's really not my fault. It's that girl who doesn't know what is good for her. Basura. Bumunot ng letigo si Ansel at walang tigil na hinampes ito sa katawan ni Jihan. Nang mabugbog si Jihan, patuloy siyang gamulong sa lupa at napasigaw sa sakit.
Hindi na nakatiis si Banwa na nasa tabi niya. Inagaw niya ang letigo sa pagkakahawak ni Ansel. Pumunta ka na sa kwarto mo. Bulalas ni Ansel. Grounded na kayo for the next 2 weeks. Mga basura kayo. Iniirite niyo talaga ako. Si Ansel ay isang magaspang na tao. Ang dominante at mapagmataas na personalidad ng kanyang anak ay higit sa lahat ay dahil sa kanyang mana. Pero ngayong matanda na siya, natutunan ni Ansel na kontrolin ang sarili. Hindi niya maitago ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, at siya ang tipo ng lalaki na nagsasabi ng kung ano man ang nasa isip niya. Takot na takot si Jihan sa kanyang ama. Wala siyang lakas ng loob na suwayin ang utos ni Ansel kaya masunurin siyang pumunta sa kanyang silid. Lalong gumuho ang mukha ni Ansel pagkaalis ni Jihan. Hindi mapakali ang paglakad niya pabalik-balik. Matagal bago siya nakabawi. Negative ang tingin ni tatay kay Jihan. Dati na niya itong binugbog sa harap ng buong angkan sa ilang pagkakataon. Ang kanyang oras ay natapos na sa pagkakataong ito. Ang susunod na hakbang para sa kanya ay ang pumili ng bagong patriarch. Kuya, ang posisyon ng patriarka ay sa iyo, nagmamadaling tiniyak ni Banwa kay Ansel sa kalagitnaan ng kanyang pananalita. Ikaw ang panganay na anak at ang pinakamakapangyarihang tao sa pamilyang White. Nasa iyo rin ang suporta ng mga matatanda. Imposibleng pigilan ka ni Itay na magmana ng titulong patriarch. Akala ko dati, pero ang sama talaga ng impression ni Father kay Jihan, malungkot na sabi ni Ansel. Labis akong nag-aalala na magkakaroon ito ng epekto sa akin. Gusto ni Itay na makita si Olympias bago siya mamatay. Nalaman ko kaagad ang kinaroroonan ni Olympias at ipinadala ko ang taong ito upang isagawa ang gawain upang makapag-ambag siya ng anak sa pamilya, ngunit hindi ko inaasahan na mabibigo ang batang ito sa pagsasagawa ng ganoong kababalaghang misyon. It's not entirely Jehan's fault, paliwanag ni Banwa. Ang insidente na kinasasangkutan ng tatay ni Olympias ay nagkaroon ng epekto sa buong pamilya noon. Marahil ay umaasa siyang iwasang bumalik sa bahay dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Maaaring nalutas na ang isyong ito, ngunit mahirap alisin ang ilang mga buhol. Ang balita tungkol sa kinaroroonan ng Olympia sa Komodo Island ay kumalat na ngayon sa buong pamilya, sabi ni Ansel. May nakukuha ka bang anumang galaw mula kay Jules? Sa mga araw na ito, si Jules ay kumikilos pa rin tulad ng dati, sabi ni Banwa. Araw-araw siyang pumupunta sa Regis Tower, ngunit ang matandang iyon ay ayaw makakita ng sinuman. Kaya, ginagawa niya iyon para sa wala. Yung hypocrite. Hindi napigilan ni Ansel ang pagmura, Jules is a poisonous snake. A hypocritic guy. Tumango si Banwa bilang pagsang-ayon, I concur. Medyo malalim ang plano ni fourth brother. Wala siyang pakialam sa matanda. Umaarte lang siya na parang ginagawa niya. Pero Ansel, huwag kang masyadong mag-alala. Namutla si Jules sa paghahambing sa iyo pagdating sa patriarkal na posisyon, anuman ang pagkakakilanlan o lakas. Don't underestimate this guy, sabi ni Ansel pagkatapos huminga ng malalim. Mukhang binabaliwala niya ang lahat ng nangyayari sa labas sa paglipas ng mga taon, ngunit alam mo ba na lihim siyang nagal-inang ng maraming tao. Sapat na mahirap na harapin si Etor sa kanyang tabi. Sinasabi na sa paglipas ng mga taon, si Etor ay lihim na nagsanay ng isang grupo ng mga tao para sa kanya, na bawat isa ay isang first class na mandirigma. Ang ilan sa mga kamag-anak ng pamilya, pati na rin ang ilang miyembro ng Council of Elders, sumusuporta kay Jules bilang patriarch. Ngayon na ang kritikal na panahon. Kung mali ang ideya ng matanda at pinili si Jules, tiyak na mapahamak ang ating lahi. Ito ay imposible, bulalas ni Banwa. Hindi yun gagawin ni Itay maliban kung siya ay nalilito. Kung pipiliin niya si Jules bilang patriarch, ang Grand Elder ang inang tatayo at lalaban dito. Ano ang silbi ng pagsalungat? Ang kaugalian para sa isang patriarch ng pamilyang White na magmana ng trono ay palaging tinutukoy ng nakaraang patriarka, nakangising sabi ni Ansel. Bagamat may karapatan ng konseho na ipahayag ang kanilang mga opinyon, tandaan na ang pamilyang White ay palaging pinamamahalaan ng diktadore. Saglit na natahimik si Banwa. Master Ansel at Master Banwa, may nangyaring masama. Isang lingkod ng pamilyang White ang nagmamadaling pumasok sa silid. Anong problema? Sabay na napatingin ang dalawa sa katulong na iyon. Kakatanggap ko lang ng balita na papalabas na si Master Jules, paliwanag ng katulong. Pupunta siya sa Komodo Island. Ano?
Agad na lumubog ang puso ni na Ansel at Benoit. Oo naman, ang gay na ito ay sa wakas ay tumama. Noon, malapit si Jules sa pamilya ng kanyang pangalawang kapatid, paliwanag ni Benoit. Hindi magawang anyayahan ni Jehan si Olympias pabalik sa pamilyang White. Natatakot ako na ang sitwasyon ay mapabura ni Jules kung magtatagumpay siya sa misyon na ito. Kapag inimbitahan niyang bumalik si Olympias, matutupad na ang hiling ng matanda. Magiging komplikado ang mga bagay-bagay. Ako ang unang nakarinig ng balita tungkol sa Olympia sa Komodo Island, harumph ni Ansel. Bakit naman siya kikita sa effort ko? Let's get going. We need to find him.